Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 16 April 2024. Nandito tayo sa Aklat ng Mga Ngaral, Chapter 7. Pakisabayan ako ng basa para pare-pareho tayo dito matuto. Patungkol sa buhay. Mga Ngaral Chapter 7 verse 1, ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango at ang araw ng kamatayan ay higit na mabuti kaysa araw ng kapanganakan. Verse 2, mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay na may handaan pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay nakatakda ring mamatay. Verse 3, ang kalungkutan ay mas mabuti kaysa katuwaan pagkat maaring malungkot ang mukha ngunit masaya ang kalooban. Verse 4, mangmang ang isang taong nag-iisip ng kasayahan ngunit matalino ang isang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan. Verse 5, mas mabuting makarinig ng saway ng matalino kaysa isang mangmang ang pupuri sa iyo. Verse 6, ang halakhak ng mangmang ay tulad ng siklab ng apoy walang kabuluhan. Verse 7, ang matalinong nandadaya ay para na ring mangmang, ang suhol ay sumisira sa dangal ng tao. Verse 8, ang wakas ng isang bagay ay mas mainam kaysa pasimula, ang pagtiyatsaga ay mabuti kaysa kapalaluan. Verse 9, pag-aralan mong mapigil sa sarili, mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Verse 10, huwag mong itatanong kung bakit mabuti noong araw kaysa ngayon pagkat iya'y tanong na walang katuturan. Ayan guys huwag kayong mag-compare ng mabuti nung araw kaysa panahon ngayon. Ito nakasulat sa verse 10. Huwag mong itanong kung bakit mabuti nung araw kaysa ngayon pagkat iya'y tanong na walang katuturan. Verse 11, ang taong nagtataglay ng karunungan ay higit na mainam kaysa minamanang kayamanan. Verse 12, ang tulong na magagawa ng karunungan sa tao ay tulad ng magagawa ng salapi. Ang tao ay maililigtas ng kanyang karunungan at ito ang kabutihan ng kaalaman. Mga Ngaral Chapter 7 verse 13, pag-isipan mo mabuti ang ginawa ng Diyos. Sino ang makapagtutuwid sa binaluktot niya? Verse 14, magalak ka kung mainam ang takbo ng lahat ng bagay sa panahon ng kahirapan, ay isipin mong parehong ipinadadala ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas? Father God, pwede ba puro na lang kaligayahan ang ibigay mo sa amin? Huwag na itong kahirapan. Nag-request talaga Okay, verse 15. Sa loob ng maikling panahon ng aking pamumuhay, nakita ko ang lahat ng bagay. Nakita kong ang tao ay namamatay kahit siya'y mabuti at may masamang nabubuhay ng matagal. Verse 16. Huwag kayong magpapakabuti o magpapakatalino ng labis. Bakit po pahihirapan ang iyong sarili? Verse 17. Ngunit huwag ka rin namang magpapakasama ni magpapakamangmang at baka mamatay ka nang wala sa panahon. Verse 18, huwag kang magpapakalabis ng kabutihan o kasamaan. Sa anumang kalagayan mo, matatagumpay ka kung may takot ka sa Diyos. Sabi nga nila, yung sobra daw guys is nakakasama yan. So, katamtaman lang tayo. Verse 19, higit ang magagawa ng karunungan ng isang tao kaysa magagawa ng 10 hari sa isang lungsod. Verse 20, walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Verse 21, huwag mong pakinggan ang lahat ng sasabihin sa iyo ng tao at baka kalaunan ay mismong alila mo ang humahamak sa iyo. Verse 22, sapagkat alam mo sa iyong sarili kung gaano na karami ang iyong hinamak. Verse 23, sa lahat ng panahon ng bagay ay sinubok ko ang karunungan sa pag-aakalang ako'y matalino, ngunit napatunayan kong hindi pala. Verse 24, hindi natin matatarok ang kahulugan ng buhay. Napakahiwaga nito para natin maunawaan. Mga Ngaral Chapter 7 verse 25, gayon pa may nagpatuloy ako sa pagdili-dili, nagsuri ako mabuti at mataman kong siniyasat ang dahilan ng lahat ng bagay. Nalaman kong kamangmangan ang magpakasama at walang
kabuluhan ang magpakamangmang. Verse 26, natuklasan ko ang isang bagay na mas mapait kaysa kamatayan. Ito'y walang iba kundi ang babae. Ang kanyang pag-ibig ay tulad ng bitag at ang kanyang mga bisig ay tulad ng tanikala. Ang taong matuwid ay nakakaiwas rito, ngunit naaalipin ang mga masama. Verse 27, sinabi ng mga ngaral, pinag-ugnay-ugnay ko ang lahat ng bagay at ito ang aking natuklasan. Ngaral chapter 7 verse 28. Pagkatapos ng mataman ngunit bigong pagsiyasat, natuklasan kong sa 1,000 lalaki, isa lamang ang matalino at sa 1,000 babae walang matalino kahit isa. Verse 29, mga ngaral chapter 7 verse 29, ito lamang ang natitiyak ko, ang tao'y nilikha ng Diyos sa kabutihan, ngunit ang tao'y nag-iisip ng kung ano-anong bagay. Mga ngaral chapter 8, basahin pa ba natin guys? Okay. Mga ngaral chapter 8 verse 1, sino ang ipapantay sa taong matalino na nakakasaliksik sa lahat ng bagay? Ang karunungan ay nagpapasiya sa mukha ng tao, pati ang matigas na anyo ng mukha ay nawawala. Sundin ang hari. Mga ngaral chapter 8 verse 2, sundin mo ang utos ng hari at huwag padalos-dalos sa pagbibitaw ng pangako sa Diyos. Verse 3, lumayo ka sa harap ng hari at huwag mong ipagpipilitan ang anumang labag sa kalooban niya, sapagkat maaari niyang gawin ang lahat ng magustuhan niya. Verse 4, ang utos ng hari ay di mababali at walang makakatutol sa anumang gawin niya. Okay, bilisan na natin. Sa anumang gawin niya. Pangangaral chapter 8 verse 5, ang masunurin ay di mapapahamak at alam ng matalino kung ano ang dapat gawin, kung kailan at kung paano dapat isagawa. Verse 6, may kanya-kanyang panahon at paraan para sa lahat ng bagay, ngunit di natin ito lubusang nalalaman. Verse 7, walang makakapagsabi kung ano ang maaring mangyari at kung paano ito magaganap. Verse 8, kung paanong di mapipigil ng tao ang hangin, gayon din hindi niya mapipigil ang pagdating ng kamatayan sa panahon ng digmaan. Walang mapagtataguan, hindi tayo makakatakas. Verse 9, lahat ng ito'y nakita ko habang pinagmamasdan ang mga pangyayari sa buong mundo. Ang iba'y may kapangyarihan at ang iba naman ay api-apihan. Verse 10, may nakita akong masasamang tao, inilibing, ngunit pag-uwi ng mga nakipaglibing, ang masamang yaon ay pinupuri sa lugar na ginawa niya ng kasamaan, ito man ay walang kabuluhan. Verse 11, ang hatol sa kasamaan ay di agad iginawad, kaya naman ang tao ay nawiwili sa paggawa ng masama. Verse 12, kung sa bagay daan-daan man ang kasamaang gawin ng masama, ay wala rin mawawala sa taong nabubuhay ng matuwid, pagkat siya ay may takot sa Diyos. Verse 13, ngunit ang kasamaan ng masama ay di makakabuti sa kanya, mamumuhay silang parang anino at maaga silang mamamatay sapagkat hindi sila natatakot sa Diyos. Verse 14, narito pa ang isang bagay sa ibabaw ng lupa na walang kabuluhan, ang kaparusahang para sana sa masama ay sa mabuti nangyayari, at ang dapat namang mangyari sa mabuti ay sa masama nangyayari. Sa palagay ko, ito man ay walang kabuluhan. Verse 15, kaya para sa akin ang tao ay dapat magpakasaya sa buhay, walang pinakamabuti kundi kumain, uminom at magsaya. Ito ay magagawa niya habang siya nabubuhay at nagpapakapagod sa mundong ito. Verse 16, habang iniisip ko ang mga pangyayari sa daigdig, lalo akong naniniwalang kahit mag-isip ang tao araw-gabi. Verse 17, hindi niya maunawaan ang manggawa ng Diyos kahit ano pa ang kanyang pagpapaguran sa mundong ito. Hindi niya ito maunawaan, maaring ipalagay ng matalino na alam niya ang bagay na ito, ngunit ang totoo'y wala siyang nalalaman. Ulitin ko guys. Mga ngaral chapter 8
verse 17. Nandito tayo sa Mangangaral chapter 8 verse 17. Hindi niya maunawaan ang mga gawa ng Diyos kahit ano pa ang kanyang pagpapaguran. Kahit ano pa ang kanyang pagpaguran sa mundong ito, hindi niya ito maunawaan. Maaring ipalagay ng matalino na alam niya ang bagay na ito, ngunit ang totoo ay wala siyang nalalaman. Bukas na itong guys, chapter 9, 17 April 2024. Okay, hanggang dito na lang. Bye everyone. God bless.